Tipikal na araw ito sa isang pribadong grade school at high school sa Parañaque. Ang mga estudyante abala sa pagpasok sa eskwelahan. Pero ang batang ito, ang kanyang piniling entrada, hindi yata sa eskwela papunta. Kung makikita nila that the school itself is very near to those mga masasabi nating mga lugar na which is not suitable and which is not good for the students. Ayon sa sumbong ng ilang concerned citizen, may bilyaran at apartel na katabi mismo ang nasabing eskwelahan. Kaya't ang mga estudyante, sa halip na pumasok sa klase, doon na umano nagpapalipas ng oras. Nakikita ako na may mga estudyante na mismo nagbibilyar at iba't ibang uniforme pa. Ang labis na ipinagtataka ni Roldan ay kung paano nabigyan ng permisong mag-operate ang naturang mga establishmento. Ayon kasi sa ordinansa ng lungsod ng Parañaque, bawal mag-operate ang anumang recreational establishments tulad ng bilyaran, computer shops o karaoke bar 200 metro mula sa anumang paaralan. Curiosity-wise, students are very curious. So, kung paano kung gagawin nilang through their curiosity, gagawin nila yung mga ganun na bagay. May impluwensyahan yung mga bata. Instead na mag-aral sila, maaari dyan sila mag-bilyaran or mag-hideout ng mag-inuman, mga ganyan. Ayon kay Alex, mag-iisang dekada nang nakatayo ang bilyaran at KTV sa tabi ng eskwelahan. Pero sa kanyang pagkakaalam, ang tagapamahala ng nasabing paaralan, kailan may hindi nagreklamo ukol dito. Kasi magkakamag-anak yung may-ari ng eskwelahan at ng mga nag-ooperate dyan sa labas ng eskwelahan. Kumbaga may kaugnayan sila at relasyon. Upang makumpirma ang mga sumbong, minabuti ng aming programa na puntahan ang sinasabing bilyaran sa tabi ng eskwelahan. Kapansin-pansin na sa loob, may mga batang naglalaro ng video games. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng kabataang naka-uniforme para magbilyar. Malayang pinapasok ng tagabantay ang mga estudyante. Maya-maya pa, isa na namang grupo ng mga high school students ang pumasok. Sa loob ng establishmento, agaw atensyon ang mga karatula ng alak. Kumpleto ang price list. Sa pag-surveillance ng aming grupo, napansin naming inabot na ng dilim ang mga estudyante sa paglalaro sa loob. Walang kamalay-malay ang mga magulang ng mga batang ito na sa halip na sila'y nagsusunog ng kilay. Paglilibang lang pala ang umuubos sa oras nila. Dala ang kuha ng aming surveillance camera. Nakipag-ugnayan kami sa mayor ng Parañaque na si Florencio Bernabe. Grabe. Si Mayor, hindi makapaniwala sa aming ipinakita. Marami na ako kaming naisara for the past 2 months. Meron ng 30 establishments. And one of them is yung sa Lopez area na pinisita ninyo. Within 1 year, all the KTVs, upon approval of this ordinance, should relocate in a certain area na pwede naming madaling i-regulate. Agad ipinaimbestigahan ni Mayor ang nasabing bilyaran at apartel. Ayon sa Bureau of Permits and Licensing Office o BPLO, walang permit ang nasabing establishmento na pag-aari ng isang Mr. Villanueva. Permit to operate bilang resto bar lamang ang naka-issue sa naturang lugar. Ayon pa sa record ng BPLO, iisa ang pamilyang nagmamay-ari ng eskwelahan at ng naturang bilyaran. So meron silang violation talaga. Meron silang illegal activities on the part of the city government. Isang apprehension order ang inilabas ng BPLO upang maimbitahan at mahinga ng paliwanag ang mga may-ari ng bilyaran at apartel. Napupunta kayo doon sa isang area na meron mong complaint. So we need police assistance. So yung mga inspectors ko, kasama nyo, papakita nyo yung apprehension na ginawa natin kahapon para malaman nila kung ano yung mga violations nila. Bumungad sa mga otoridad ang naka-uniformeng mga estudyante na biglang nagtakbuhan palabas.
susunod desk. Hindi naman namin napipigilan yung estudyante yun eh. Siyempre, di ba, negosyo to. Alam mo na sabihan namin, "Uy, lumabas yung kalat ka rin namin yung estudyante niya papalabas." Sir, kayo po si Mr. Villanueva? Isang apprehension order ang inilabas ng BPLO upang maimbitahan at mahinga ng paliwanag ang mga may-ari ng bilyaran at apartel. Napupunta kayo doon sa isang area na meron mong complaint. So, we need police assistance. Bumungad sa mga otoridad ang nakauniformeng mga estudyante na biglang nagtakbuhan palabas. Sa loob, nadatnan namin ang ilang mga estudyante na sa katanghalian, umiinom na ng alak habang nagbe-videoke. Bagamat may nakapaskil na patakaran, kitang-kitang hindi naman ito nasusunod. Natuklasan din namin na sa loob ng bilyaran, may lagusan pala papunta sa isang apartel kung saan malaya ring makakapasok ang sinuman. Tanging mga katiwala ang humarap sa mga tauhan ng City Hall dahil wala umano ang may-ari sa mga oras na iyon. Nadaanan na ito na nag-ooperate na walang permit. Tapos nagpapapasok pa kayo ng mga estudyante. School hours, class Oo, hours. naka-uniform. Hindi kasi yung ano noon, out na sila sa school, so hindi na alam namin kung pumasok sa... May nagiinuman dyan. Ilang taon na yung nagiinuman dito? High school lang siguro yan eh. Oo, pero ano, sabi nila tapos na rin klase. Alam mo, bago ka mag-serve kasi ng mga alcohol, dapat kukuha mo ng ID yan kung ano. Minor yan eh. Dahil hindi mahagilap ang mga may-ari, sa mga katiwala na lamang inihain ang apprehension order. Pwedeng pumunta kayo sa office para makausap niyo rin yung hepe namin. At least para ma-clear niyo yung ano. Kasi nag-operate kayo ng bilyaran, tsaka... Hindi pa paalam din ho namin sa office kasi para at least yung kasi owner in-charge mismo lang yung... naman ako Okay dito pa. Siniguro naman sa amin ng tanggapan ng opisina ni Mayor na tiyak na pananagutin nila ang mga may-aring lumabag sa batas. Pag hindi pa rin ho sila nakapag-comply as what the mayor kanina na sinabi ng ating mahal na mayor na magkakaroon po kami ng proseso na maisara po sila. Pagdating ng itinakdang pagharap ng may-ari sa tanggapan ng BPLO, hindi sumipot ang mga ito sa napagkasundo ang araw. Lumipas ang mahigit sa 5 oras. Wala pa rin ang may-ari. Bunsod sa kanilang pagbabaliwala, agad na inilabas ang closure order sa nasabing bilyaran at apartel. Release na ng order si Tony Jesus na ipapasara natin ngayon ang lugar na pupunta natin. Pagdating sa lugar, tuloy pa rin ang operasyon ng naturang bilyaran. Agad na ipinakita ng mga tauhan ni Mayor ang closure order na kanilang bitbit. May order ang munisipyo natin. Kaya para-receive namin itong order, sasarap po natin ang inyong pwesto. Iginiit ng katiwala na wala silang nilalabag sa batas sa kabila ng ebidensyang nakuhanan ng surveillance camera. Eh, hindi naman namin mapipigilan yung estudyante yun eh. Siyempre, di ba, negosyo to. Alam mo na sabihan namin, "Uy, lumabas yung kalat ka rin namin yung estudyante niya papalabas." Dapat ang magsasabi niya, yung ano, yung eskwelahan magsabi na, Dahil sa napatunayan nilang paglabag ng ordinansa, tuluyan na ngang maisasara ang kanilang negosyo. Sinimulan na nga ng grupo na umpisahan ng pagsasara. Nang bigla na lamang lumabas ang isang lalaki. Masyado ako ngayon sa ito ka makipag-usap sa office niya. Binigyan niyo yung papel sa inyo naman kayo. Gano'n sinahabol kayo, ikaw ba si Billaring? Ay, hindi po. Sino si Billaring? Ang bukuha na ulit. Hindi po. Dato lang sir, yung iwan po namin. Duda ng grupo. Ito na nga ang may-ari. Subalit nang subukan namin siyang kapanayamin, pilit itong umiwas at nagtago. Sir, kayo po si Mr. Villanueva? Sir, mawalang galang. Kayo po si Mr. Villanueva? Wala nang nagawa pa ang mga tauhan ng nasabing bilyaran at apartel. Tuluyan na ang itinuloy ang pagpapasara. Sadyang napakadaling matukso ng kabataan, kaya naman kinakailangan ang higit na pagbabantay upang maprotektahan ang kanilang kapakanan. Lalo't sa panahon ngayon na ang mga bisyo nariyan lang sa kaliwat kanan.
Dapat lalong maging maingat at mapagmatyag ang mga magulang, maging ang ating pamahalaan.